Tulong. Alright. Okay, sige po. Tayo po'y ako'y nagpapasalamat sa umaga po nito sa pagkakataon na naibigay po sa akin namin. Yung schedule ko po ngayong araw na to na sakto rin sa aking kaarawan na ako po ang magbabahagi, mag-share sa inyo ng salita ng Diyos. You know, mga kapatid, napaka-excited ko po ngayong umaga nito na ibahagi sa inyo itong mensahe na to. Na ako naniniwala ko, this is very timely. Kailangan marinig ito ng lahat ng mga tao. Itong insight nito, itong katotohanan na ito na maririnig nyo ngayong mga ito. I hope ready na po tayo na makinig sa umaga ito. Amen po ba? Ready na po tayo na tumanggap sa mga salita ng Diyos at pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon ngayong mga ito. Sige po, tayo muna po yung yumuko at tayo muna yung manalangin. Ngayon natin patuloy ang gabay at ang presensya ng Diyos sa ating pagbubulay-bulay ngayong mga ito. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa po sa amin. Na kailanman, Panginoon Diyos, hindi nagbabago ang iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Lord, salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na ito, na minsan pa inilaan mo na sa pagkakataon na ito na kami po'y magsama-sama sa gawain ninyo sa lugar na ito para sa dahilan na kung saan itataas ka namin, pararangalan ka namin sa aming mga buhay dahil napakadakila mo, Panginoon Diyos, napakatapat mo sa amin. Lord, salamat din po, Panginoon Diyos, sa presensya ng bawat isa na narito. Salamat sa pag-iingat niyo po na nakarating po kami dito ng ligtas, payapa. Salamat din po, Panginoon Diyos, at maging sa mga kasama po namin na wala ngayong umaga ito, nasan man po sila, Panginoon Diyos. Ang dalahin po namin na patuloy na gabay niyo po sa kanila at patuloy mong paalala sa kanila, Panginoon Diyos, ang pagmamahal niyo po sa kanila. Lord, dalahin po namin na sa mensahe na pag-uusapan po namin sa mga salita mo, namin po pakikinggan ngayong umaga ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na maging handa ang puso namin, ang espiritu namin, na tanggapin ang mga salita ito. Salamat sa gabi mo, salamat sa protection mo, salamat sa pagmamahal mo sa puso namin. Lord, dalahin po namin ang lahat ng ito sa tayong pangalan ng iyong anak na Panginoon Jesus. Amen. Alright. Okay. Sige po. Doon sa pinasa po natin sa scriptures kanina, sa 1 John chapter 4, verses 16 to 19, tingnan niyo muna po sa inyong mga Bible. Babasahin po siya sa English version, sa King James version, yung po mga verses na yan. Okay? Nakita niyo na po ba? 1 John chapter 4, verses 16 to 19. Ang sabi dyan, "And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as he is, or as Christ is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love." The last verse, "We love him because he first loved us." Alright. Okay, ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umaga nito, ito po nakasulat sa whiteboard po natin. The perfect love. Ang ganap o ang perpektong pag-ibig. Alright? So let me start my message by this question. Palagay niyo, mga kapatid, palagay po ninyo, what is the greatest fear that you can face in life? Ano yung pinaka-nakakatakot na pwede mong harapin sa buhay? Mag-isip po tayo sa tanong na to. Ano yung pinaka-nakakatakot na pwede mong harapin sa buhay? Alright? Yeah. Okay. Actually, totoo po yun. Ito talaga ang pinaka-nakakatakot na pwede natin harapin sa buhay. Kamatayan at paghatol. Death and judgment. Do you agree with that? Nag-agree po ba tayo doon? Na pinaka-nakakatakot na pwede natin harapin sa buhay, yun yung kamatayan at ang paghatol. Ngayon, itong tanong, kailan ba pwedeng mangyari yun? Hello? Kailan po ba pwedeng mangyari yung kamatayan at yung paghatol na yun? Ito sagot. Anytime. Any moment. Anytime, any moment, pwedeng mangyari ang kamatayan at ang paghatol. Sabi sa
Proverbs 27 verse 1. Tignan po ninyo sa inyong Bible. Proverbs chapter 27 verse 1. Ano sabi dyan? Listen, sabi, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag mong ipagmayabang ang araw ng bukas, sapagkat hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Totoo po ba yun? Nino po Kenny, sino po sa atin dito yung bukas nakakasigurado na buhay pa siya? Meron bang magpatatas dito sabihin, Brother Jess, ako, bukas, sigurado ako, buhay pa ako? Wala. Di ba nga sa kasabihan ng Kapampangan, di ba na kalakbangan, kamatayan. Yun ang totoo. Kalakbangan, kamatayan, bawat habang natin pwedeng kamatayan ang sasalubong sa atin. Ngayon, ito pa, mga kapatid. Alam niyo po bang walang pinipili ang kamatayan? Hello? Walang pinipili ang kamatayan. Namamatay ang mayaman, namamatay ang mahirap. Namamatay ang edukadong tao, namamatay ang hindi edukadong tao. Namamatay ang may edad, namamatay ang bata. Namamatay ang malusog, namamatay ang may sakit. Namamatay ang sikat na tao, at namamatay ang ordinaryong tao. Death can happen anytime, death can happen to anyone. Totoo po ba yun? Na ang kamatayan nangyayari kahit kailan, at ang kamatayan nangyayari kahit kanino. Listen to this. Who would have thought na noong October 14, 2020, natulog lang yung mama ko eh. Natulog lang si mama ko. Natulog lang nung araw na yon. Alam niyo po bang di na siya nagising? October 14, 2020. Sino makakapag-isip na nung time na yun na natulog lang yung mama ko, hindi na siya nagising? O sino naman na makapag-isip na si Pastor Galang? Pastor Galang, yung pastor po namin doon sa dating church namin, 10 araw siyang na-confine sa hospital because of COVID. Alam niyo po bang, last ano lang yan ha, December 31, 2020, alam niyo po bang January 1, 2021, di na siya umabot? Come to think of that. Kasi nga, sabi ko nga po, death can happen anytime, death can happen to anyone. Ito naman ang tanong ko ngayon. After death, what's next? After death, what's next? Hebrews 9:27, yung binanggit ko kanina. Sabi niya doon? Hebrews 9:27. Sabi niya, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Yung iba kasi kala nila, pag namatay, wala na. Pero sabi ng Bible, after death, ang kasunod, paghukom, paghatol. So after that, mga kapatid, it's judgment time. Kaya nga, ito pong tanong ko po ngayong umaga nito. Here's my question, listen to this. How can we face these scariest things with confidence and boldness? Ulitin ko po yung tanong natin ngayong umaga nito. How can we face these scariest things with boldness and confidence? Sa Tagalog, paano tayo makakaharap ng mayroong kumpiyansa at tapang sa mga nakakatakot na mga bagay na ito? Palagay nyo, kapatid. Palagay po ninyo. Paano tayo makakaharap ng mayroong kumpiyansa at tapang dun sa mga bagay na nakakatakot na ito? Gusto niyo po ba marinig kung ano sagot, kapatid? Ito ang sagot. Perfect love. Hello? Perfect love. Yung perfectong pag-ibig. Ano sabi dyan sa 1 John 4:18? Sige. Sabi, basahin ko natin. Ano sabi dyan sa 1 John 4:18? There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Ulitin ko po. Sabi niya, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Walang takot sa pag-ibig. Ngunit ang perfectong pag-ibig ang magpapalayas sa tao. Alright. Now, itong question natin ngayon. What is this perfect love? Ano itong perfectong pag-ibig na to? Palagay po natin. What is this perfect love? Alright, tingnan. Ito yung perfect love. This perfect love is not about your love to God, but it's about the love of God to you. Gets tayo po ita? Ito yung perfect love. Hindi po ito yung pag-ibig natin sa Diyos, kundi yung pag-ibig ng Diyos sa atin. 1 John 4:16, yung binasa natin kanina. Ano sabi dyan?
Sabi niya, and we have known and believed the love that God had to us. At nalaman natin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Katulad ng sinabi kanina, ito yung perfect love. Hindi yung pag-ibig mo sa Diyos, kundi yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Question, what is the essence of love? Ano ba yung esensya ng pag-ibig? Do you know na isa sa mga esensya ng pag-ibig? Listen to this. Love is giving. Hello? Itong isang esensya ng pag-ibig. Love is giving. Ang pag-ibig ay nagbibigay. Narinig niyo na po ba itong kasabihan na to? I don't know kung narinig niyo na po itong kasabihan na to. Listen, merong kasabihan na ganito sabi. You can give without loving, but you cannot love without giving. Lagay niyo to sa timeline niyo, ha? Listen to this. Sabi niya, you can give without loving, but you cannot love without giving. Eto, sa Tagalog, pwede kang magbigay na hindi ka nagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Ulitin ko yan, ha? Pwede kang magbigay na hindi ka nagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Nung sinabi ni Lord sa iyo, Nay Maria, I love you. Nung sinabi sa iyo, Nanay Del, I love you, mahal kita. Anong binigay ng Diyos sa iyo? Ano sinabi na kaya bro? Kaluguran ka bro. Nang bigyan na kaya di ba? Sabi kayo, sabi sa inyo, ang esensya ng pag-ibig ay ito yung nagbibigay ka. That you can give without loving, but you cannot love without giving. So Sister Arlene, nung sabi sa inyo ni Lord, Arlene, kaluguran ka, mahal kita. Anong binigay niya sa iyo? Itong binigay niya sa iyo, Sister Dina. He gave you His only precious Son. John 3:16. Tingnan ko ninyo sa inyo, Bible. John 3:16, ano sabi dyan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa iyo yun, sa akin yun, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Listen. So Jesus Christ is the personification of God's perfect love to you and for me. Si Jesucristo ang nagkatawang tao na perpektong pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So when you receive Jesus in your life, then you receive the perfect love of God. Pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, tinanggap mo ang perpektong pag-ibig ng Diyos. Kasi nga si Jesus Christ, siya yung personification, siya yung nagkatawang tao na perpektong pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? So this is it. 1 John 4:17. Lawin nyo rin babasan tayo. Ito muna mabinasa tayo, di ba? 1 John 4:17 sabi dyan. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as Christ is, so are we in this world. Kaya Tagalog sa Tagalog, ganito naging perpekto ang pag-ibig sa atin, na tayo'y mayroong tapang sa araw ng paghukom. Dahil kung ano si Kristo, ay ganun din tayo sa sanlibutan ito. Sa perpektong pag-ibig ng Diyos sa iyo, mga kapatid, etong naging kalagayan mo yon. Christ is in you and you are in Christ. Hello? Yan tingnan may Jesus, okay? Yung perpektong lugod na ng Ginoo o yung maging kalagayan mo yon. Christ is in you and you are in Christ. Si Kristo ay nasa iyo at ikaw ay nakay Kristo. That you are one with Christ in spirit. Makikita natin yan sa 1 Corinthians 6:17. Pakibasa nga po ito kasi hindi siya sa inyo lang dito. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Sabi nga po sa inyo, yung tingkap ng Ginoong Jesus bilang perfectong lugod na ng Ginoo, eto na naging kalagayan mo. Si Kristo ay nasa iyo at ikaw ay nakay Kristo. Sabihin nga po natin ito, si Kristo ay nasa akin at ako ay nasa Kanya. Alright, sige po, 1 Corinthians 6:17. Ano po sabi dyan? Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay isang Espiritu. Alright. Anyapi dyan, tinggap ng kiyakatang ng Jesus. So, anong nangyari, Brother Jomel? Yung Espiritong na naging metong lalaki. Kasi pinay niya, linupya kaya pumasok siya sa iyo at ikaw ay pumasok sa kanya. Metong na kayo mo Kristo. King Espiritu. Amen po ba? Ngayon, ito ang tanong.
What does it mean that you are in Christ? Ano bang ibig sabihin na ikaw ay na kay Kristo? Palagay niyo mga kapatid. Ano bang ibig sabihin, Sister Dina, na ngayon ikaw ay na kay Kristo? Palagay po natin, anong ibig sabihin nun? Itong ibig sabihin nun, listen. What is true to Christ is true to you. Kung anong totoo kay Kristo ay totoo sa iyo. Okay, can I ask these questions? Tatanong ko itong mga tanong na to. Ang sagot lang natin dito is yes or no. Okay po ba? Sagutin po ninyo, sagutin ninyo ng malakas kung yes or no. Itong mga tanong na itatanong ko po sa inyo ngayon. Ito yung una kong tanong. Mahal na mahal po ba ng Diyos Ama si Kristo? Yes or no? Totoo, yes or no? Mahal na mahal ng Diyos Ama ang ating Panginoon Jesus. Tama po ba? Yes. So kung yes, so you are in this world. Maging ikaw dito sa sanlibutan. Di ba nga sabi kanina, kung ano si Kristo, ay ganoon din tayo sa sanlibutan ito. So kung mahal na mahal ng Diyos ang Ama, ang Diyos Ama, si Kristo, at sinasabi natin yes yun, so kung ano siya, ganoon din tayo. Mahal na mahal din tayo ng ating Panginoon Diyos. Ayun ba? Alright, ito pa ang tanong. Mahalaga po ba si Kristo sa Diyos Ama? Yes or no? Yes. Totoo? Mahalaga ba sabihin, talagang importante ba yung Diyos Ipa kay Diyos Anak? Kaya katang Ginoong Kristo? So kung importante yung kaya katang Ginoong Kristo kay Diyos Ipa, mag-ibig ka. Kaya niya ito. Kanya pa rin po, anyan nito po at saka namin eh. Pahalagaan dapat ng tingali mong tao, hindi dapat pahalagaan. Okay po, mas importante pahalagaan ako ng Ginoon. Mahalagaan kay Ginoon. Yung importante sa kami, tayo susundan, tayo babasyan, kaya yung pagpahalagaan ng tao para katamo. Kasi ting tao, aliwali-wala lawin kaya katamo eh. Aliwali-wala ay definition kaya katamo. Pero yung Ginoong Diyos tamo, mahalaga tamo. Kasi kung makananay Kristo, makanita tamo mo naman kanyado. Amen po ba? Alright, ito pang last kong tanong. Naniniwala pa kayo? O kaya ito. Si Kristo po ba ang katuwiran ng Diyos? Si Kristo po ba? Yan po ba yung matulid na ng Ginoo? Yes or no? Yes. So kung yes, and so are you in this world. Amen? Kaya nga mga kapatid, meron tayong tapang sa araw ng paghukom dahil kung ano si Kristo ay ganun din tayo sa sanlibutan. Wow! Alright. Ito pa yung maganda mga kapatid. Ito pa yung maganda sa perfectong pag-ibig ng Diyos sa atin. Listen. Alam niyo po ba itong perfectong pag-ibig ng Diyos sa atin? This is eternal. This is permanent. At hindi ito nagbabago. Ayang sinabi na kay Len, kaluguran da, magbayad da. Kita mo na kahit yung asawa yung kaluguran da kayo, tayo natin. I mean, na kayo pabaybay kay tao eh. Pero kaya hindi pag sinabi ng kaluguran na permanente ito, magbayad pa. Alangan na nila. May tanong sa Bible na ganitong sabi. Romans 8:35. Sige nga po, tingnan niyo po sa inyong Bible. Romans chapter 8, verse 35. I hope nakukuha po natin itong mga pinag-usapan po natin yung mga ito. Romans 8:35. Itong tanong dyan. Sabi dyan, who shall separate us from the love of Christ? Sa Tagalog, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Hello? Akong tsareng. Itong tanong ha. Sino makapaghihiwalay kay Kristo sa pag-ibig niya sa'yo? Nanidel, sino makapaghihiwalay kay Kristo sa pag-ibig niya sa'yo? Oh, ito yung sigurado. Ito yung tiyak. Ito yung sigurado. Listen. Hindi ang kamatayan, hindi ang buhay, hindi ang mga anghel, hindi ang mga pamunuan, hindi ang mga kapangyarihan, hindi ang mga bagay sa kasalukuyan, hindi ang mga bagay sa hinaharap, at hindi ang anumang nilalang ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. Kaya itong tanong ko, matatakot ka pa ba? Matatakot ka pa ba if you have that perfect love of God? Kasi nga yung perfectong pag-ibig ng Diyos sa'yo na yon, hindi mahihiwalay. Kahit ano pa yan, buhay man yan, kamatayan man yan, maging sa paghahatol, hindi mahihiwalay sa'yo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, sabihin nga po natin ng sabay-sabay ngayong umaga ito, no more fear. No more fear. Wala nang takot. Wala nang takot. Amen. Bali po,
kay kapang iti ko rin na ng ginong kaya katamong harap na kakapita mo alata. Kasi nga pinipay ka mga katakot, tayo kailangan katakutan. Kamatayan ang buhay pa maghaton. Tama po ba? Kasi nga, Nanay Marie, kung ano si Kristo, ay ganun ka din sa sanlibutan ito. Why? Because of the perfect love na tinanggap mo. Sino ba yung perfect love na yun? Si Jesus. Hallelujah. Amen. Okay, now, let me end out my message by this conclusion. Papunta ka na po kay conclusion. Ano ang epekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay itong perfectong pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin palagay po nito? Naning epekto? Naning perfectong lugod na ning ginawa nila natanggap namin. Kaya nga doon na ning ginawa namin palagay po. Okay? You know? Anong magiging epekto nito sa atin? Sa pang-araw-araw nating buhay? This will lead us to love God back. Heto ang maghahatid sa atin na ibigin natin ang Diyos pabalik. Kasi tinggap may imperfectong lugod na, di ba? At ulit tinggap may imperfectong lugod na o nung mag-inusutake ka, tuturan mo yung pabalik. Anyapin ka ng verse 19, sabi naman yan, we love Him because He first loved us. Kasi una natin tinanggap yung pag-ibig niya, diba? We receive His perfect love. At dahil tinanggap natin yung perfectong pag-ibig na yun, ito magiging resulta sa atin. Babalikan natin siya sa pag-ibig natin sa Kanya. Ngayon, etong kulitan ko. Sa paano paraan natin madedemonstrate ang pag-ibig natin sa Diyos? Palagay ninyo. Okay kasi ito ito yung resulta ng perfectong pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin. Ito maging dahilan para ibigin mo pabalik ang Diyos. Kasi nga sabi, we love Him because He first loved us. Kaya ito maliwanag na to, no? Paano natin madedemonstrate yung pag-ibig natin sa Diyos? Palagay niyo, kapatid. Sige na po, pwede kong magtanong sa inyo. Gusto kong tanong sa inyo yung... Kasi gusto ko, naintindihan nyo, alam nyo yun eh. Kung paano, kasi sinasabi natin, mahal natin ng Diyos, paano natin na-demonstrate Diyos sa pang-araw-araw natin buhay, yung pagmamahal natin sa Diyos. Palagay ko ninyo. Sige, Brother John, sige. Para ka na ako po. Sundan mo yung kayang kalooban. Alright, okay. Sundin ang kanyang kalooban. Okay, ako naman nila. Okay, sige po. Yung iba naman po, palagay ko ninyo. Nay Marie, paano mo ma-demonstrate yung pagmamahal mo sa Diyos? Tuburan mo yung kapwa. Alright, okay. Okay, wow. Actually, yun ang paraan natin ma-demonstrate yung pagmamahal natin sa Diyos by loving others. Yung pagmamahal natin sa iba. Here are my last scriptures. 1 John chapter 4 verses 20 to 21. Tingnan po na natin. Okay ito yung paraan natin ngayon, Nanay Del, na kung mamahalin natin ng Diyos, magagawa natin yun sa pamagitan ng pagmamahal natin sa iba. Okay, sabi. Okay, let me read that. Ako magbabasa niyan. 1 John chapter 4 verse 20. Pakinggan, sabi dyan. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? Kaya Tagalog, sa Tagalog, ganito yung pagkakasabi niya. Kung sinasabi ng isang tao, mahal ko ang Diyos, at namumuhi siya sa kanyang kapatid, anong tawag sa kanya ng Diyos? Siya ay sinungaling. So malamang ka, kung sasabihan ng kaluguran na hindi no, kiba't kasama mo rin kapatid mo. Halina man Halina. Okay, kiba't sabi niya, sapagkat siya na hindi umiibig sa kapatid niya na nakikita, paano niya iibigin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Wapit naman Kung sasabihan ng kaluguran ng Ginoo, ngayon mo na yung manakakit. O paano namin mapaluguran dahil ang tao kaya paligid mo rin ang kapatid mo, kung naman, pati mo ginuguran. Anyapin, kung sasabihin tayo ng kaluguran tayo yung Ginoo, at kasamantala rin tao o rin naman, maglaramta mo sa. O ito strong na sinabi niya ng Ginoo, He is a liar, maglaramta. Amen po ba? Then sa last verse, sabi niya ganyan. Sabi niya, lugod na ng ginukera. Ulitan kaya, imperfectong lugod, aliwait ang lugod. Kaya ginukuhan aliwait ang lugod na ng ginukera. Amen po ba? So ulitin ko,
The perfect love of God to us is the only reason why we can live fearless. Then another statement for the last, ngayon po nga bang po ngayon, the perfect love of God is also the reason why we can love our brethren even to their worst. Wow. Doon na yung pinapadahan. The perfect love of God to us is the only, or it's also the reason why we can love our brethren even to their worst. Diyan pangatsuno kitang worst, tingkay katamong kapatid, agyo mo pa mo rin lugod. Kasi yung liguran tanan ng ginutis ng tanang, katamo kalugod-lugod. Pare-paras tangan na nanay, kaya nakabak ng udas, pero liguran tanan pa mo. He decided to love us. Kaya ba't o yun nanay Maria, naning sukdulan, naning tapeka, ultimatum na kapayagan na ng kayang lugod kaya tanan. Yung kamatayan na nila nakita krus na ni Calvario. Ngunit ipinagtagubilin ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo, bro, ang pag-ibig niya sa akin, na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa akin. And that is the perfect love of God. Kaya ka, ang tuka na ako. Amen po ba? Kapatid, kanya na importante ibuklat siya po ni kaya katama. Kasi andun ko kailangan tayong kakabili. Na kung talagang we want to love God, we want to love back God because of the perfect love of His perfect love na tinggap tamo, o ni paralan tamo para luguran tayong din. Dahil ang tao nga kakita. Nandiyan pa mga roklaw gani din. Diyan pa mabasaway na rin, pero yun o pa mo rin luguran. Dito binapo ka na ako yung Kenita, sinabi kong you cannot give what you don't have. Eh mo na yung matagka pwedeng ingala, kaya it's a good thing we receive the perfect love of God. At ulit tingkateng, perfectong lugod na nilino, o ting lugod, na pwede pang iti, karing aliwa, na diyang ila pakalugod. Amen po ba? Ay, kaya ito mo naman yung sekreto kay church, ay ito mo naman yung sekreto kay bale, o ito mo naman yung sekreto kay komunidad, basta maging maayos ay pamagkitungo na parang bawat neto, yung nanong, yung lugod, amen po ba? The perfect love of God. Ang perfectong pag-ibig ng Diyos sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Amen po ba? Tayo po lahat ay magsintayo.